Gemini, hi, welcome to Mr. Queen PH. Titinan natin ang energies na parating sa inyong kaperahan. Ngayong September 2024, money, career, finances. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. Okay, let's see. Gemini. What's coming to you? Money, career, finances. Ngayong September 2024. Sage. Sage is about cleansing. Okay? Purification. You are grounding yourself. You are healing. Okay? So, maaring yung iba sa inyo, maaring magki-cleanse, magre-remove ng mga nega energies around you, mga iba sa inyo, aalis kayo sa isang toxic situation, sa trabaho, or pwedeng meron kayong ika-cut off na person sa buhay nyo na instead na ma-inspire kayo, lagi na lang nakabunganga sa inyo kung ano yung kakulangan ninyo. Di ba may mga gano'n na parang may mga taong instead na may inspire tayo sa mga sasabihin nila, lalo tayong nadi-discourage. Minsan kailangan mo rin talaga na palibutan yung sarili mo ng mga taong positibo sa buhay, na merong mga magagandang sasabihin na i-encourage ka, no? Para mas lalo kang maging motivated sa buhay. So you're purifying yourself. You are bringing harmony into your life. So maaring yung iba sa inyo, you will also go out, be one with nature. Pwedeng may mga gagawin kang activities that you will bring yourself closer to nature, like hiking, biking, yung mga pupunta sa mga lugar na nature. Yan, beach, going to the beach, or just simply going to a park, no, na kung saan maraming puno, mas nakakahinga ka ng maluwag at fresh yung hangin. Yung iba, yung grounding na yan, literal talaga na grounding na I also do this na kapag nakakakita ko ng lugar na like let's say sa park na merong mga grass, or may lupa, so aapak ako dyan, tatanggalin ko yung sapatos ko or yung tsinelas ko para mag-ground, and it may take siguro mga 10 minutes, ganyan, nakatayo ka lang dyan or naglalakad ka, no, para mas exercise na rin sa'yo. Oo, kasi after that you will feel better, no, you will feel better kasi mas nagiging kalmado yung isip mo. So, pag kalmado yung isip mo, mas marami kang ideas, no, na ma-entertain sa sarili mo. Kasi yung mga nega energies, yung mga doubts mo sa sarili mo, yung mga worries mo, yung anxiety mo, nawawala yan. Pag clear yung mind mo, mas maraming mga bago na magagandang ideas yung maiisip mo na pwedeng makatulong talaga sa pag-i-improve mo ng sarili mo, ng career mo, business mo, ng finances mo. Realize mo na, ay, masyado na pala ako maraming utang. So, bawas-bawas na ng utang. Na gusto mong, may mga nagtatanong sa comment section, paano daw, ewan ko, parang about the money, no? Paano makakaipon? Yon. Paano makakaipon? Maraming utang. O, 'di ba? Paano nga makakaipon kung uutang kayo, lagi nang utang? So, unahin niyo muna yung utang. Bawasan, paunti-unti. Okay? Pwede yun no? Pwede kang makaipon ng kahit may utang ka. Talagang disiplina lang. Oo. May may kasamang sacrifices yan, pagtitiis. Kung kaya mo, 'di ba? Let's see what else. September 2024, desert. Ang desert, this is about being adaptive, no? Resilient. Na may mga challenges, pero kaya mong sumabay sa agos, kaya mong makipagsapalaran. Ito yung parang sinasabi ng ibang tao, or even yung Filipinos, no? Sinasabi na Filipinos are very resilient. Kasi kahit na may mga sakuna, may mga bagyo, no?
or baha or kalamidad, mabilis na nakakabangon yung mga Pilipino, or pagdating sa on how they deal with problems or yung challenges is very lightly lang nila tinitake, 'di ba? Kasi yung iba diyan magiging parang madidepress na. Minsan makikita mo may mga comedy pa, no? Mga nakakatawang acts. Let's say sa pag bumabaha, yung parang may 'di ba yung mga memes na nagsiswimming pa yung buong barkada doon sa baha, gano'n. So, nakikita mo masaya pa rin sila, no? So, it's about taking things lightly because you are adaptable. Kaya mong mag-adjust ayon sa iyong sitwasyon. You are unshakable. Hindi ka basta-basta matitibag. Oy, butterfly. Alam mo sa deck na to, this is my favorite card, butterfly. Ang ganda ng colors niya. Very relaxing. Okay, so butterfly, as we all know, this is about transformation, metamorphosis, basic science, 'di ba? Na yung caterpillar, no, yung butterfly bago siya maging butterfly, caterpillar muna siya, very limited yung kanyang kakayanan, gumagapang-gapang lang siya, tapos mabilis siyang masaktan ng iba kasi hindi siya mabilis makatakas, no? 'Di ba yung iba inaapakan lang yung yung mga ganyan. Naalala ko tuloy yung sarili ko. Kasi takot rin ako sa caterpillar. But anyway, so yung caterpillar after some time nagiging siya, larvae. Larvae? Tama ba? Oh my God, pasensya na kung mali yung ko sa sa science. But nagiging cocoon, tapos nag-emerge, nakita mo nagiging butterfly na siya into a very colorful, graceful, beautiful creature. So, yung iba sa inyo ganon, na yung mga pagtitiis nyo, yung mga challenges ninyo sa buhay, sa career ninyo, business, sa finances ninyo, sa situation ninyo, no? Yan ay magbabago rin, no? Kailangan lang muna talaga is cleansing, 'di ba? O, example sa bahay nyo, gusto mong maging maayos, yung bahay mo na, kasi magulo nga, 'di ba? Halimbawa, syempre, bago mo makikita na maging maayos yun, kailangan maglinis ka muna, magtanggal ka muna ng mga unnecessary things. Yung mga hindi mo na kailangan. Oo, yung iba kasi, nag-hoard. Oo, yung mga microwavable na butas-butas na, sira-sira na, as long as pwede bang gamitin. Pero 'di ba yung function niya kasi hindi na siya talaga functional. Tsaka yung mga microwavable na yan, na mga lagayan, is may expiration yan. Hindi mo siya pwedeng gamitin for like a long period of time. Oo, mga ilang uses lang tapon na, 'di ba? Although minsan hindi natin maiiwasan kasi nagtitipid tayo, but minsan may ganong energy sa buhay natin na sabi nga yung mga bagay, gamit, sa kaliit-liitan yan, everything is energy. Kapag yan ay nakatenga lang, walang use, parang nagki-create rin siya ng burden sa buhay mo na dinadala mo na wala namang silbi. You get what I mean? So, you have to let go of that. Kaya may tinatawag na decluttering kasi pwede mong ibigay, ibenta, and convert that energy into something more useful, 'di ba? Na ibebenta mo o di naging pera na siya, o kaya ipamimigay mo, o nakatulong ka pa sa iba, di may good karma pa yon. Yung mga ganun, 'di ba? Okay, let's see what else. Ten of Swords. O kung ano man yung challenge ninyo, patapos na yan. Ngayong September, makakaramdam na kayo ng kaginhawaan. Kasi meron na ritong final, may ending, may closure. Oh, 'di ba? Grabe. Gemini, aalis na talaga kayo sa isang stressful situation sa buhay ninyo. Oo, yung iba nako-confuse pa, pero with the King of Swords, magkakaroon ka na ng clarity. Yung iba sa inyo nagkaroon ng spiritual awakening, marami na kayong realization sa buhay ninyo. You have learned a lot from your experiences. At ngayon, you are moving in silence. Kumbaga, yung mga plano mo sa buhay, hindi mo na kinakwento sa iba kasi yung iba,
kapag ganyan, na na-jinx, no? Kasi may mga tao na, ah, meron silang inggit, no? Or kung hindi man talaga totally inggit, yung parang may certain energy na ayaw nilang maging successful ka kasi gusto nila sila yung nakakaangat sa'yo or pareho lang kayo, gano'n. Meron din ritong romance. Pwedeng yung romantic connection mo, you will also improve on that. Meron ding learning, meron kayong mga pag-aaralan. You are really making yourself stronger, lalo na physically. Baka yung iba sa inyo, kayo ay mag-gym na ulit or mag-exercise na ulit. Healthy living. Your intuition is correct. Follow your inner wisdom without fail. Yes. Malakas ang inyong instinct, intuition. Ngayong September, pagdating sa pagdedesisyon sa pera, business, finances. The connection to divine guidance is within you. Yes, Gemini, you are divinely guided. And I think, dito mo marirealize kung ano yung mga dapat mong i-let go, dapat mo nang iwanan na sitwasyon sa money, career, finances mo, or business mo na alam mo hindi na nakakatulong sa'yo. Yes, new opportunities and choices are opening up. Claim them. Mas marami kang opportunities, 'di ba? Kaya nga kailangan mo rito ng insights, ng kaliwanagan. At yung gabay mo rito yung iyong instinct, yung intuition mo. Magiging on point 'yan. So i-guide ka niyan what's best for you. Okay? So that is your reading, Gemini. Thank you so much. Bye.